rason kung bakit nasisira yung relasyon ng bawat isa. Nasisira yung relasyon ng magkapamilya, magpinsan, mag-anak, magkapatid, ganon. So, malungkot man isipin, pero ito yung realidad. Hi, this is Miss Lindsay again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. I-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. If you are interested in this video, then stay tuned. Pamana. No, so ikaw na nanonood ngayon, makaka-relate ka din ba? May pamana din ba? Mga magkakapatid, habang maliliit pa sila, close pa sila. Pero nung lumaki na, nung pag-asawa na, nagkakaroon na ng mga anak, and then nangyari ngayon na namatay yung magulang, so edi maghati-hati na ng mga ari-arian, hindi nagkasundo. Ngayon may mga alam mo yung mga asawa na ng mga anak ay kung minsan sila yung nagiging mitsa, no? So ang nakakaano kasi kapag ang mga magkakapatid is hindi nagkasundo-sundo dahil sa mana, no, itong mga asawa kung minsan is nakakisali din. So nangyayari ngayon, hindi nagkaintindihan, nag-away-away, yun. So ilan talaga sa mga dahilan kung bakit nasisirang magandang relasyon kung minsan ay itong mga pamana. Hindi ko naman ilalahat, pero nangyayari ito sa totoong buhay. Number 2 is pride. Dahil sa pride ng tao talaga, lalo na kapag sila ang nakaangat-angat, na hindi na nila makikilala yung mga kamag-anak na mas mababa kaysa sa kanila. Although, hindi ko na rin naman, again, hindi ko nila lahat. Pero may mga ganung klaseng tao na dahil sa pride is nawawalan sila ng gana na makiusap, makisabayan, or makisama sa mga taong nakapaligid sa kanila. At ito rin, dahil din sa pride, may mga tao din na kung minsan ay kapag ka nakikita nila na umaangat yung kapamilyan, umaangat yung kapatid, umaangat yung pinsan, o kung sino man na malapit sa kanila, pagka nakikita nilang umaangat, minsan 'di ba may mga tinatawag tayong crab mentality. So it's because of pride. Kung kaya, yan ang nagiging mitsa kung minsan na nag-aaway-away yung kamag-anak. Number 3 is pera. Pagka may pera ka, inutangan ka ngayon, itong umutang sa iyo, hindi marunong magbayad, kinalimutan na, kung minsan sila pa yung galit. And then kapag hindi ka nagpahiram, sasabihin na madamot ka. So yun. So yun ang ilan sa mga dahilan or ilan sa mga bagay kung bakit kung minsan nasisira ang isang relasyon. So una is pamana. Although sinasabi ko again and again, hindi naman lahat. Number 2 is pride. Number 3 is pera. Ko naman masasabi na, mas mabuti na ngang walang paghahatian, ari-arian para walang away. Hindi rin naman ganoon. Hindi naman lahat ng tao hindi nag-away dahil walang ari-arian. So mas maganda nga na may ari-arian na paghahatian. Mas maganda pa rin yun kaysa wala kayong paghahatian. Kasi kahit wala kayong paghahatian, kung kayong magkakapatid, mag-away-away kayo, talagang mag-aaway kayo. Pride, no? Kapag may pride talaga, yung pagka-pride talaga ang maghari, no, sa puso at isipan ng tao, talagang magkakaroon ng higwaan. Pera. So, dapat, no, kung tayo man ay nanghiram, ay, diba, kung tayo ang nanghiram, dapat matuto tayong bumalik ng hiniram natin. Kasi yung pera na hiniram natin is pinaghirapan ng ibang tao. Dapat matuto tayong magiging masaya para sa kanila. Kasi the more na magiging masaya ka sa tagumpay ng iba, the more din na i-bless ka ng Panginoon. If you like this video, you can hit the like button. If you haven't subscribed yet to this channel, you can subscribe to this channel. I-click mo yung notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. This is Miss Lindsay again. Thank you for watching.